Noong Marso 11, 2025, gulat na gulat ang buong mundo. Si Rodrigo Duterte, ang dating Pangulo ng Pilipinas, ay inaresto. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Hindi ito lokal na pag-aresto. Ito ay ang International Criminal Court na kumikilos. Si Duterte, na kilala sa kanyang giyera kontra droga, ay dinala sa The Hague. Ang kaso, krimen laban sa sangkatauhan. Isang nakagulantang na pagbagsak mula sa kapangyarihan. Si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang pumalit kay Duterte, ay may mahirap na desisyon. Makipagtulungan sa ICC o harapin ang galit ng ibang bansa. Pinili niya ang makipagtulungan na ikinagalit ng mga taga-suporta ni Duterte. Ang pag-aresto ay gumulat sa buong Pilipinas. Hindi lang ito tungkol kay Duterte, ito ay tungkol sa soberanya ng bansa, batas internasyonal at hustisya. Ang anak ni Duterte, si Vice Presidente Sara Duterte ay hindi nagpaligoy-ligoy. Tinawag niyang labag sa batas ang pag-aresto. Ang kanyang argumento, extraordinary rendition, isang terminong madalas gamitin lalo na pagkatapos ng 9/11. Pero naangkop ba ito kay Duterte? Yan ang malaking tanong. Hindi ang mga malulutong na salita ni Duterte ang pinagtuunan ng pansin ng ICC o ang kanyang hilig sa mga nagpapaalab na pahayag. Isa lang ang dahilan nila, ang giyera kontra droga. Ang brutal na kampanyang ito, na sinimulan noong alkalde pa lamang si Duterte sa Davao City at nagpatuloy hanggang sa kanyang pagkapangulo, ay nag-iwan ng bakas ng dugo. Tinatayang 6,000 ang bilang ng mga namatay ayon sa opisyal na datos ng pulisya. Gayunpaman, mas malagim ang larawang ipininta ng mga grupo ng karapatang pantao na tinatayang nasa 30,000 ang bilang. Hindi lang mga drug lord ang mga ito, maliliit na gumagamit, pinaghihinala ang mga nagtutulak, at maging mga inosenteng nadamay lamang. Sapat na ang nakita ng ICC. Noong taong 2018, naglunsad sila ng investigasyon. Si Duterte na hindi kailanman umaatras, ay tumugon sa pamamagitan ng pag-atras ng Pilipinas mula sa Rome Statute, ang kasunduang nagtatag sa ICC. Isang matapang na hakbang, ngunit hindi ito isang get-out-of-jail-free card. Iginiit ng ICC na mayroon pa rin silang jurisdiksyon sa mga krimeng nagawa noong miyembro pa ang Pilipinas. Nanatiling matigas si Duterte, gaya ng dati. Ipinagtanggol niya na kumikilos siya para sa ikabubuti ng kanyang bansa, nililinis ito mula sa salot ng droga. Inulit ng kanyang mga taga-suporta ang damdaming ito, pinupuri siya sa pagdadala ng kaayusan sa mga lansangan. Ngunit para sa mga pamilya ng mga biktima, walang makatarungang dahilan para sa pagdanak ng dugo. Nais nila ng hustisya at ang ICC ang kanilang pinakamalaking pag-asa. Extraordinaryong rendisyon. Parang kuwento sa isang nobelang pang-ispiya at sa maraming paraan ganoon nga. Sa madaling salita, ito ang paglilipat ng isang tao mula sa isang bansa patungo sa ibang bansa, labas sa karaniwang proseso ng batas. Walang kasunduan sa ekstradisyon, walang tamang proseso, mabilis ang pagdakip at pagkuha lang. Ang gawaing ito ay naging kilala pagkatapos ng mga pag-atake noong 9/11. Ang Estados Unidos, sa kagustuhang magtanong sa mga pinaghihinalaang terorista, ay nagsimulang gumamit ng extraordinaryong rendisyon upang ilipat ang mga individual sa mga bansang may kadududang talaan ng karapatang pantao. Ang mga individual na ito ay madalas na pinahirapan, ikinulong sa mga lihim na bilangguan, at pinagkaitan ng akses sa mga abogado o kanilang pamilya. Ang paggamit ng extraordinaryong rendisyon ay nagdulot ng galit sa buong mundo. Kinondena ito ng mga grupo ng karapatang pantaw bilang isang paglabag sa batas internasyonal. Ang ilan ay nangatwiran na ito ay isang kinakailangang kasamaan sa paglaban sa terorismo, isang paraan upang makakuha ng impormasyon at maiwasan ang mga pag-atake sa hinaharap. Ano man ang iyong pananaw, hindi may kakaila na ang extraordinaryong rendisyon ay isang kontrobersyal at kadalasang brutal na gawain. Ika-4 na bahagi ang pag-aresto kay Duterte, pagdukot o prosesong legal. Pagdukot ba ang ginawa kay Duterte? Naniniwala si Sara Duterte na oo. Iginiit niya na lumagpas ang ICC sa kanilang kapangyarihan, nilaktawan ang sistema ng hustisya ng Pilipinas at nilabag ang karapatan ng kanyang ama. Walang lokal na warrant, walang paglilitis sa korte ng Pilipinas. Para sa kanya, ito ay isang tahasang pagsalakay sa isang soberanong bansa. Ngunit, iba ang pananaw ng gobyerno ng Pilipinas. Iginiit nila na nakipagtulungan sila ng husto sa ICC
at sinunod ang kanilang mga obligasyon sa ilalim ng batas internasyonal. Ang pag-atras ni Duterte mula sa Rome Statute, ayon sa kanila, ay walang kinalaman. Nangyari ang mga krimen noong miyembro pa ang Pilipinas, at yun lang ang mahalaga. Magkakaiba ang opinyon ng mga eksperto sa batas. Ang ilan ay sumang-ayon kay Sara Duterte na nagsasabing ang mga aksyon ng ICC ay nagtakda ng isang mapanganib na president na maaring makasira sa soberanya ng mga bansa. Ang iba naman ay nagsabing may dahilan kung bakit umiiral ang batas internasyonal upang papanagutin ang mga individual para sa mga pinakamalalang krimen, kahit na ang kanilang sariling mga gobyerno ay ayaw o hindi kayang gawin ito. Ikalimang bahagi, hati ang Pilipinas, mga reaksyon ng publiko at ng batas. Ang pag-aresto kay Rodrigo Duterte ay lumikha ng malaking gulo sa lipunang Pilipino. Ito ay isang issue na nagdulot ng malaking pagkakahati kung saan ang mga opinyon ay nahahati sa inaasahang paraan. Ang mga taga-suporta ni Duterte, na marami sa kanila ay nagbibigay sa kanya ng kredito sa pagpapanumbalik ng batas at kaayusan sa bansa, ay nagalit. Nakita nila ang pag-aresto bilang isang kahihiyan, isang tanda ng kawalang galang mula sa internasyonal na komunidad. Sa kabilang banda, naroon ang mga pamilya ng mga biktima ng giyera kontra droga. Para sa kanila, ang pag-aresto kay Duterte ay isang matagal ng hinihintay na tagumpay, isang tanda na maaring makamit na rin sa wakas ang hustisya. Ilang taon nilang hinintay ang sandaling ito, habang tinitiis ang hindi masukat na sakit at pagkawala. Ang komunidad ng mga abogado ay nahati rin. Ang ilang mga abogado ay nagtalo na ang ICC ay kumilos ayon sa kanilang mga karapatan, habang ang iba ay nagpahayag ng mga alalahanin tungkol sa magiging epekto ng kasong ito. Inilunsad pa ng Senado ng Pilipinas ang isang investigasyon sa bagay na ito, kung saan pinagdebatehan ang mga limitasyon ng batas internasyonal at ang epekto nito sa pambansang soberanya. Bahagi 6. Ano na ang susunod kay Duterte? Ang laban sa korte. Ang pag-aresto kay Duterte ay simula pa lamang ng mahaba at mahirap na proseso ng paglilitis. Humarap siya sa ICC gamit ang video link, matapang ang kanyang itsura. Ang kanyang mga abogado, pinangunahan ng kilalang human rights lawyer na si Amal Clooney, ay naghahanda para sa isang malakas na depensa. Ang unang hakbang nila, questionin ang jurisdiksyon ng ICC. Ang kanilang argumento, wala ng karapatan ng korte na litisin si Duterte dahil hindi na miyembro ang Pilipinas. Plano rin nilang iargumento na ang giyera kontra droga, kahit malupit, ay hindi may tuturing na krimen laban sa sangkatauhan. Gayunpaman, kampante ang ICC sa kanilang kaso. Marami silang ebidensya, kasama ng malaysay na mga testigo, mga ulat ng pulisya, at testimonya ng mga eksperto. Determinado ang prosekusyon na panagutin si Duterte sa mga kalupitang nangyari sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga kaso ay naka-schedule sa Setyembre 23, 2025. Ito ang magiging mahalagang sandali sa kaso. Dito malalaman kung sapat ang ebidensya para ituloy ang paglilitis. Ikapitong bahagi, katarungan o soberanya. Ang pagtatalo ay nagpapatuloy. Ang pag-aresto kay Rodrigo Duterte ay nagpasiklab ng isang debateng lumampas sa hangganan ng Pilipinas. Ito ay isang debate tungkol sa balanse sa pagitan ng pambansang soberanya at pandaigdigang hustisya, tungkol sa limitasyon ng kapangyarihan at ang paghahangad ng pananagutan. Para sa ilan, ang pag-aresto kay Duterte ay isang malinaw na kaso ng pagtatagumpay ng hustisya. Ang ICC, ayon sa kanila, ay may tungkuling kumilos kapag ang mga estado ay nabigong papanagutin ang kanilang mga pinuno para sa mga krimen laban sa kanilang mamamayan. Ang pagpayag na lumaya si Duterte ay isang malaking kawalan ng katarungan, isang pagtataksil sa libu-libong namatay sa ilalim ng kanyang pamumuno. May iba namang pananaw ang ilan. Nakita nila ang pag-aresto bilang isang paglabag sa soberanya ng Pilipinas, isang mapanganib na halimbawa na maaaring magkaroon ng malawakang epekto sa mga ugnayang panigdig. Iginiit nila na ang ICC ay dapat maging maingat sa pagkilos, baka itakwil nito ang mga estado at masira ang sarili nitong kredibilidad. Malayo pa sa pagtatapos ang debate. Ito ay isang debating magpapatuloy sa mga korte, sa mga bulwagan ng kapangyarihan at sa mga tahanan sa buong mundo. Ito ay isang debat na tumatalakay sa kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay sa isang mundong pinamamahalaan ng mga batas at mga bansa,
kung saan ang paghahangad ng hustisya ay madalas na sumasalungat sa mga komplikasyon ng mga ugnayang pandaigdig. At sa gitna ng lahat ng ito ay si Rodrigo Duterte, ang taong naging simbolo ng kalupitan at kawalan ng parusa, isang pagsubok sa mga limitasyon ng batas internasyonal sa isang mundong lalong magkakaugnay.